Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bago nga pagdaon. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at ubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning! Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Ayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa programa Iloilo Morning. It's June 19, 2025. Huwebes kitang adlaw. Fine weather kita subong yang adlaw diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Si Tuto Gatulo ang laway. Hindi makatulog. Padayon kita sa pagtalakay sa mga nagapanguna kag labing talalupang doon nga mga balita subong nga adlaw. Sa aton sini mga kauturan nga mga Ilonggos nga nagatutok sa sining giyera karon sa tunga sang Iran kag Israel. Alanta may mga Pilipino kita dito nga mga kauturan nga naipit sa sining nga giyera sa tunga sang pungsod Israel kag Iran. That's why ang aton sini nga Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Foreign Affairs, kag ang mga LGUs naton sa pagpanguna sang aton nga Iloilo City Government kag Provincial Government nag-establishar na sang pila ka mga contact numbers nga sa diin pwede mapangayuan bulig Kung mga wala. sang mga Ilonggo nga may mga himata dito sa luwas sang pungsod. Karon mga ayo kita sang datos nagikan sa aton siniyang beat reporter kay Hope Torrechante sa probinsya sang Iloilo kay may reported na daw yara sa 37 ang namonitor nga mga Ilonggo OFWs nga adto subong sa Israel. Kayo ang imong nasupat. Ang pamangkot kon bala gusto nila nga magpauli na kay ti sa piyak sang giyera kang makita naton ini sa social media nga to galinupad lang tong mga missile subong sa magtimbang iyang pungsod nga ara subong sa war crisis. Di damo sang mga Pinoy ang naipit dito ti mayara sang gusto pa nga magpabilin kay ti siling nila safe man kami diri pa hindi pa kami magpuli. Ang aton nga makuton masiling bala kita nga hulaton ta pa nga maglala ang sitwasyon bago sila magpauli. So ang aton nga gobyerno may mga interventions na, may mga ginpadala na nga mga opisyal dito sa may Middle East sa pagmonitor, sa pagbulig sa aton mga kauturan nga OFWs nga gusto na iya magpauli kay tinahadlok nga sang gira. Gusto mo mabuhi pa samtang matawhay pa kag ginatagaan sang kaygunan nga magpauli. Uli kamo insindihan tagi ng pagkabaganihan ninyo para sa inyo sini nga mga panimalay, para sa inyo sini kabataan, hindi na pa eskwela. Pero siguro bisan sino pa mang kuton mo,
gusto guro sang pamilya nyo nga buhi kamo nga makita nga ara kamo kag hindi madula ang inyo sini nga kabuhi. Sino man ang gusto abi nga mayo tuod nga nagaobra ikaw dito pero laing gid kun buhi ka makitaan ka sang imo pamilya bilang isa ka Pilipino. Sa piha ka bahin subong nga adlaw, balaan nyo bala nga birthday subong sang aton sini national hero nga si Dr. Jose Rizal. Sa imo yung nga tuna. Mayara sing replaying activity nga ginhiwat aga pakina ang aton siniya nga alkalde si Iloilo City Mayor Jerry Treñas kaupod ang pila pa ka mga Gayong matatukali. opisyal no dire sa may Plaza Libertad sa Rizal Shrine. Mayara sing pag-offer sang bulak dira sinigid lamang nga aga nga gintambungan ang aton siniya nga alkalde kag sa aton nga mga kauturan ti dapat dumdumon tagid ang kaadlawan subong no ni Dr. Jose Rizal nga tingaton siniya national hero ti subong mayara dira sang shrine kag inasang aga mayara sing short program nga patigayon no ining gitambungan sang aton siniya nga alkalde. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:38 sa aga subong nga mga tinion kuwaon nato ng balita from Hope to Richante. Sa aton man sini mga kauturan nga nagatutok no may mga paryente dito bala sa luwas ang pungsod especially sa Iran kag Israel. Ano bala ang mga ginahimo subong sa aton sini lokal nga panguluhan especially sa probinsya para ma-monitor kung okay ba dito ang mga komunikasyon sa tunga sang mga OFWs naton dito nga masiling naton nga natrap sa sining giyera sa tunga sang duha ka pungsod. Pulo ang laway. Kaupod sa iban pa naton nga mga partner agencies. Sa detalye sang balita ni Hope Torchante. Good morning, Hope. Yes, Jen, may 37 na kita no ka Ilonggo overseas Filipino workers nga na-account ang Iloilo peso tanan ina Jen no, ang 37 nagikan sa pungsod Israel sining naga-ongoing no nga Iran-Israel crisis. May ara sang direktiba si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa kay Ma'am Cynthia Dario, ang hepe sa Public Employment Service Office, Iloilo Province, nga i-account no or i-profile ang mga overseas Filipino workers nga mga Ilonggos nga yara no sa mga crisis nga mga lugar no. So that includes yung Iran and Israel. So sa karon Jen ang 37 nga ini lunsay tanan no sa pungsod Israel samtang wala pa may na-account o na profile ang peso Iloilo Province nagikan naman niya sa pungsod Iran. So ano bala no ang breakdown sang 37 nga ini Jen no sa pamatian ta si Ma'am Cynthia Dario ang hepe sa Public Employment Service Office. Liwatan ko ma'am. Haniway 3. Leganes 2. Maasin 10. Puton 3. Putotan 2. San Joaquin 2. And Zaraga 15. That makes a total of 37 Ilonggo OFWs na affected dito sa Israel. And out of these 37, ma'am, ang 19, may category kita if they are safe or unsafe. So out of the 19, 14 ang safe and 5 are unsafe. And then, ang 18 nga remaining out of 37, ay sila ma'am nag-indicate sa ilang status dito. Kaya dala sa aton nga pag-profile, ginahibalugid naton whether they are safe or unsafe and kung ano ang gusto nila, whether mapuli bala sila or at the moment mas stay lang sila dito. So as of now also ma'am, ay man sila naghambal nga mapauli, ay sila nag-request for repat, but they opt to stay there at the height of this crisis. So nabatian Jen no si Ma'am Cynthia Dario ang hepe sa Public Employment Service Office Iloilo Province. So as we speak wala pa sang mga na-account ng Iloilo Province nga nag-request for repatriation buot silingon nagapabilin no sa pungsod Israel ining 37 ka mga Ilonggo overseas Filipino workers. Meanwhile, Jen, ang profiling nga ini sige-sige ini wala ini nagauntat
and we'll see no kay posible pa ini madugangan ang numero sa mga masunod nga mga inadlaw. Medyo worried kita no kay may 5 ka sa 37 no ang nag-indicate nga ara sila sa unsafe nga place sa Israel. Bot silingon medyo malapit kuno ini sila sa kundiin ang in crisis situation no. Ang iba naman niya bangod gin-indicate nila nga unsafe sila bangod nga there is still a possibility no kung hindi nila mapakta na kung diin niya gatupa ang missile. So amo na nga gin-indicate nila nga unsafe sila. Meanwhile may 14 dyan no nga nagasiling nga ara sila sa maayo nga kahimtangan while ang 19 nga remaining sa 37 naton ka mga na-account nga overseas Filipino workers ang wala naman nag-indicate no further kung ara sila sa safe o kung unsafe nga mga lugar dyan. Sa karon no padayon ang pagpaningwa sang peso no kay naga-coordinate sila with the Department of Migrant Workers, Overseas Workers Welfare Administration o kun OWA kag Department of Foreign Affairs para masiguro no ang kailwayan o kun ang safety sa aton nga mga Ilonggo Overseas Filipino Workers. Meanwhile sa mga himata naman niya kag even sa mga Ilonggo OFWs naton nga ara sa Gua sa Pungsod Pilipinas, pwede gin sila no makatawag sa mga hotline numbers nga gin pagwa no kung gin-release ang Peso Iloilo Province. So may ara sa nga 7 ka numero no nga ginpagwa ang Iloilo Province bilang hotline numbers kag tanan ini pwede matawagan online via Viber kag ang through cellphone naman no para sa mga himata diri sa Iloilo Province dyan. Kung tanaw naton Ma'am Hope no ongoing ang profiling, so dapat nga mag-synchronize ini ang datos sa aton sining provincial government, Iloilo City Government sa datos sang OWA kag DMW no nga naga-monitor sang sining mga OFWs naton. As of now 37 na Ma'am Hope no, paano ginahimo ang profiling? Mayara sing communication? Yes. Halimbawa mayara sing 4 ka nagsiling or 5 nga unsafe kami diri. So bot silingon mayara sing exchanges ang communication kag real time gid no naghaboy sila information sa aton sini nga Peso Iloilo kag magdeklara Ma'am Hope sang ila sini nga estado didto. Yes, ang profiling dyan no nagakatabo ini siya pinaagi sa bulik no sa mga peso naman niya sa mga kabanwahanan sa Iloilo Province. So bot silingon ang data nga ini nagikan ini sa mga nagkalain-lain nga peso kay kinakita naton kay ina or na-mention naton kay ina yung breakdown no per province or rather per municipality diri sa Damo Iloilo galito Ma'am Hope Province. natandaan ko damo from Saraga 15, Maasin 11 do amo tong mga damo OFWs nga adto gid sa Israel, top towns sa probinsya sang Iloilo nga damo. So ang aton nga peso sa mga kabanwahanan dyan, no, ang nagka-connect sa aton nga mga overseas Filipino workers, tapos ang datos nga ini haboy no sa Peso Iloilo Province. Meanwhile, we'll see no kung sa bahin naman yan sang city government para ma-reconcile man no kung pilagid ya sa bilog nga syudad kag probinsya sang Iloilo para man nga maibaluan naton no ang comparative data sa bahin naman niya sa mga ahensya sang gobyerno naton, that includes no yung DFA and the Department of Migrant Workers Jen. So kabay pa nga samtang hilway pa bala no may tion pa nga makapalagyo amo na siling naton sino man bi ang mga himata nila diri sa Iloilo ang gusto magpuli ka nga nakakahon ka na bala nakakahon ka na lain ginaya kung makapuli ka nga gahulag ka pa buhi ka pa amo ginaya ang concern sa aton sining makaturan. So samtang ang opportunity ara kay bala naton may 21 ka mga government officials na nga nagkadto sa may Israel para buligan ang sitwasyon na sa aton mga OFWs nga gusto magpauli. Madamo ko salamat Ma'am Hope sa imo sining update. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. So far, mayara sing 37 ka Ilonggo OFWs ang ginamonitor karon no sa probinsya sa Iloilo nga ara didto sa may Israel. Mayara sing pila ka OFWs nga nagdeklara sa ila kaugalingon nga safe sila sa ila sini nga mga lokasyon, pero may ara nga nag-declare nga unsafe. Especially sa mga unsafe da siguro amat-amat na kamo Pag-iay-iay
Si Tuto Pero ti ang siling nila bala nga kung ikaw ang ara sa actual nga ground, ikaw ang ara dira, ikaw nakahibalo sa matuod-tuod nga sitwasyon ah. sa imo yuko nga tunay. Ang importante nga constant ang inyo sini communication sa inyo sini pamilya kaya hindi man nakatulog ang ginikanan nyo, sinanay kag tatay nyo. Kung wala ka mo komunikasyon, kabudlay mo. Karag kapin pa karon kon takon sang bata mo ang imo cellphone. May ngalan, may nagasabat sa blanga. Out of coverage. Siyempre, lain na nakaroon ang panghuna-huna sa imo himata. Kung sa sulod sang 3, 5 kaadlaw, isa ka semana nga hindi makontak ang imo sini nga cellphone, o kung nibutang ta, may ara ka sang messenger, no? Hindi online, hindi ka online, pira na ka adlaw, nalabutan semana. Siyempre, lain na nang dalagan sang pinsar sa aton siniya nga mga himata, especially sang kabataan mo, dari pamilya mo, dari, ay, naano na to si tatay? Si nanay daw, wala na kami ka-communicate na. Nay, kumusta ka daw? Wala gid reply. Bisan sin lang mala. Amo na ang sitwasyon. So, sa subong, tinguhaay gid ninyo nga maka-communicate sa ila kag hibaloon ila sini nga sitwasyon sa mga OFWs naton dira nga mga kauturan para nga mabuligan kamo. Kung masiling ari ko di sa amo sini nga lugar, kung pwede makontak nyo ang aton nga mga opisyal dira paagi sa aton sini nga magintukod nga mga hotlines, mga makontak naton nga mga opisyal nga mabuligan sila, nga ma-repatriate sila. Kaya kung may aras ang gusto nga magpabilin pa dito, kaya hindi iya magpuli, hindi mo na mapilit. Alang-alang hakwaton mo na karon kung bala niya iya nga safe to siya. Pero may ara man nga gusto magpauli. Nagapati kita nga ang iban sinaya gusto man magpauli. Especially kung may himata kadi sa Pilipinas, kag nagawori man ang imo nga mga kabataan kag pamilya. Muna ang gusto naton nga malabot sang bulig. So kabay pa, cooperate ka mo sa aton siniya nga mga LGUs. Ang Iloilo City may gintukod man na nga contact number. Ang province of Iloilo may ara man. So pakig-angot ka mo dira kung ang inyo himata masiling ka mo. 7 days na wala na ka-reply to, wala na naka hatag sang impormasyon sang status niya dito sa may Israel. O kung sa Iran man. Iti daw kung tanaw naton ang gesture sang duwa ka mga pungsod nga ni at daw wala pa sang wala pa kita sa nakit-an nga sinyales sang pungkuanay, peace talks o kung ceasefire. Kaya ang ilang nga kalangitan subong iya daw nano man lang may fireworks display nga makitaan. Sa imo yuko. Tungod sang pagbombahanay ti subong daan niya ya ang gera subong niya is makita na naton online, computerized na, may mga radar na, mga pagpang-atake da sa mga air asset sang kada pungsod. Makitaan mo na daw sang una daw sa pelikula mo lang nga makitaan kag sa mga games sa cellphone, pero subong actual na yan kakatabo. Ikabay pa kung tani aton nga mga kauturan nga mga OFWs, ginakonsidera naton ini sila nga mga baganihan, modern heroes naton ini sila tungod sa ila sakripisyo para nga mabuligan ng ila mga himata nagpasimpalad sa pagtrabaho sa luwas ang pungsod kag nagabulig man sa revenue sa aton sini nga pungsod kiti dollar man ang ilang ginakita dito. Pila daan ka milyon aton nga mga kauturan, pero dito ang iban sa may Middle East, yang gira da sa Middle East kasaylo-saylo lang. May ara sa Lebanon, may ara sa Israel, kag mga neighboring Arab countries, subong nagalakpa na. Hindi makatulog sang duwa. So ang wish naton mapapauli kamo nga safe. Di kun may ara sa mga gina-offer nga opportunity, may mga repatriation efforts ang aton siniya nga gobyerno, Di mapunggan. i-grab nyo na basi kung maalangan kamo bla. Sa imo pang Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:51 sa aga sa aton siniya nga pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Subong adlaw ginadumdum ang kaadlawan ni Dr. Jose Rizal. Hindi ka mo malipat sa sining important date man sa aton sining story. Hindi siya holiday Hindi siya holiday, pero tama ka meaningful ini ang ini nga adlaw
nga birthday sa aton siniyan national hero sa diin subong nga aga kay na may wreath laying activity nga ginpatigayon dira kagintambungan sa aton sini nga mga official sa pagpanguna ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Upod niya si Dr. Pablo Española, Dr. June Dalisay, Dr. Mervin Misahon, kag Architect Dennis Bonoy Haleco. Silang nagkanto dira kaina sa may area sang Plaza Libertad. Kung di ta magsala sang June 12, mayara kita sing celebration sang 127th Independence Day. Kag may parts ang programa, may wreath laying activity man nga ginhiwat dira sa may Plaza Libertad. Sang una, kung hindi ko magsala, ang statwada ni Dr. Jose Rizal, gamay pa na. Pero ginpanami ina, naging patahom dira sa may Plaza Libertad, so makitaan mo na da. Sa dugan ko ka panalaytay. Naka-granite na dira ang statwa ni Dr. Jose Rizal. Kung hindi kita magsala sa una, partners ng Iloilo City Government, o isa ka bangko na da ang nag-sponsor sa pagpatahom sang Rizal Shrine dira sa may atubang sang Plaza Libertad. Ang pinasahi ni kay Dr. Jose Rizal kay sa history, si Dr. Jose Rizal sang una nakalagaw gidiya sa may Iloilo. Nakabisita sa may distrito sang Molo, kag kumbaga nakatapak gid siya sa may syudad sang Iloilo. Muna ang selebrasyon subong yang adlaw June 19 ang kaadlawan sang aton siningan national hero Dr. Jose Rizal. Sa iban pa nga mga balita kag sa updates karon, especially sa mga gusto sang updates sa nagkakatabo nga giyera sa Iran kag Israel, status sang aton siningan mga OFWs didto bantayan sa iban pa naton nga mga programa diri sa Radyo Pilipinas, especially sa aton siniya nga mga nga Facebook page, ara dang mga official reports and announcements nagikan sa different government agencies. Aton siniyang ginabalita. Kahalong gid kita sa mga balita tanong hindi kita makadulong sang fake news, misinformation sa aton sining mga pumuluyo. Salamat gid sa mga nag-share, follow kag like sa aton sini nga programa kag sa aton sini nga Facebook page diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning kay Johnny Empleo Takdoro nga gatanaw sa aton sini pagpangalagad, kay Sir Sherwin Marcoia. Good morning sa aton sini tanan nga mga FB live viewers. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini pagpangalagad. Ako nagid lamang ang inyong alagad, Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan
sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM.